po natin manalangin. Ama namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkatiwala niyo po muli sa amin. Salamat po sa buhay, sa biyaya ng buhay na meron kami. Kalakasan din po, Panginoon, maging din po sa aming mga katabi na kasama po namin sa araw na ito. Dalangin po namin sa aming pong pag-aaral at pakikinig ng iyong salita ngayong umaga. Ito po ay aming maintindihan, maunawaan, Panginoon, at higit sa lahat maisabuhay, O Diyos. Muli, Panginoon, dinidesire ng aming mga puso na Ikaw po ay maparangalan sa aming mga buhay, sa lahat po ng aming ginagawa. Maging sa aming pagbibigay, Panginoon, sa gawain ito, sa bawat ministeryo, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, lahat ng ito ay para lamang sa iyo, Diyos. Gayunpaman, sa umagang ito, pinubuksan po namin ang aming isipan, ang aming mga puso, sa pagtanggap po ng inyong pong makapangyarihang salita. Baguhin niyo kami, Panginoon, ayon sa wangis ng iyong larawan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming papurit pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at Happy Father Days sa ating pong mga tatay. Father's Day pala. Nasasanay ako eh. Father's Day. Happy Father's Day. Mamaya meron lang po tayong konting pahabsang po. So bago tayo dumako po sa ating pong gawain, makipagbukas po sa akin sa aklat ng 1 chapter 4, John chapter 4 verse 19 to 24. At ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga ay Worship in Spirit and in Truth. Worshiping the Father in Spirit and in Truth. Sa 1 chapter 4 verse 19 to 24. Nandun pa rin po tayo sa text ng babaeng Samaritana. Sahin ko po. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta. 20, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem, lamang dapat sambay ng Diyos. 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang mga tunay sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng Kanyang salita. Hiningi ko po yung full attention po ng bawat isa. Dahil po ang pagsamba po ay hindi lang po dagdag sa ating gawain. Ang pagsamba po ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. So may tanong lang po ako dito na gusto ko pong mag-reflect tayo. Naitanong niyo na po ba ito sa inyong sarili? Paano ko sasambahin ng Diyos sa paraan na kalugod-lugod sa Kanya? O ang aking bang pagsamba sa Panginoon ay kalugod-lugod sa Kanya? Sa tingin po ba natin yung ating ginagawang pagpupuri sa Kanya ay natutuwa siya? O tayo lang? Napakahalaga po masagot natin itong tanong na ito. Tandaan po natin, hindi lahat ng pagsamba ay tunay na pagsamba. Hindi po lahat ng pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos. Pero ayon po sa Biblia, lahat po ng tao ay sumasamba. We are all created, we are all made to worship. Yun na yung ating default na kalagayan. Tayong lahat worshiper tayo. Pero madalas ang tao po ang mga nilikha ang ating sinasamba. Nung ang tao po ay bumaksak sa pagkakasala, hindi tumigil ang tao sa pagsamba. Nagpalit lang siya ng sinasamba. Before si Adan at si Eva, sila po ay sumasamba sa Panginoon. Pero after nang sila ay nagkasala, napaalis sila sa Garden of Eden, hindi nawala sa kanila yung pag-worship o pagsamba. Nag-iba lang sila ng object ng sinasamba. Sabi ng Roma chapter 1 verse 25, meron ba siya? Ayan. Roma chapter 1 verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba at pinaglingkuran nila ang mga nilikha sa halip ang lumikha. Kaya po pansinin niyo, maraming tao sumasamba sa pera. Maraming tao ang sumasamba sa katanyagan, sa fame. Maraming tao ang sumasamba sa kapangyarihan,
At meron din pong sumasamba sa sarili. Marami din pong sumasamba sa mga idolo, sa mga idols. Kapitan daw. At marami din pong sumasamba sa demonyo. At sinabi po ng Panginoong Yesus, may mga tao din naman po na sumasamba sa tunay na Diyos, tama yung object ng pagsamba. Pero ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Paano nangyari yun? Tama naman yung object ng worship, pero bakit mali ang pagsamba nila? Matthew chapter 15 verse 9, sabi ng Panginoong Yesus, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Paano pag narinig natin itong salita ito mula sa Panginoon at sinabi sa atin na ang ginagawa pala natin ay walang kabuluhan? Pansinin po natin, tunay yung Diyos, tama yung object na sinasamba, pero ang pagsamba na ginagawa, walang kabuluhan. Kaya po, hindi sapat sabihin na sumasamba naman ako. Ngayong umaga po sisiyasatin natin, o sisiyasatin tayo sa ating sarili ng salita ng Diyos. Ano tayong klaseng mananamba? Anong klase tayong worshiper? Ayan po ang mismong usaping lumitaw sa pagitan nito ni Jesus, ating Panginoong Jesus at ang babaeng Samaritana. So unang point dun sa binasa natin text, ano yung pinag-uusapan nila? So verse 20, sabi ng babae, dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. So ang tanong ng Samaritana, saan ba dapat sumasamba? Yan yung kanyang contention sa Panginoon. Saan ba dapat sumasamba? Kasi kaming mga Samaritana dito sa Mount Gerizim, kayong mga Hudyo sa Jerusalem. Bakit po napakalaking usapin ito sa pagitan ng Hudyo at ng Samaritano? Balikan lang po natin sa Lumang Tipan. Pagkatapos po ng paghahari ni Haring Solomon, ang Israel po ay nahati sa dalawang kaharian. Merong hilagang kaharian, sila po ay binubuo ng 10 tribo kasi meron 12 tribo ng Israel. 12 tribes of Judah. Nahati sila after ng paghahari ni Solomon. Yung 10, naiwan sila dun sa hilagang part, northern part ng Israel. Then yung 2 tribo, yung Judah at Benjamin, nasa timog naman po sila. At nang maging hari po si Jeroboam, natakot siya na baka bumalik ang katapatan. Kasi si Jeroboam nandun siya sa hilagang kaharian, part siya doon. So, natakot siya na baka bumalik yung katapatan ng kanyang mga kasama doon sa tribo na yun kapag sila ay laging bumabalik sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem po ang center ng pagsamba ng Panginoon. Yun yung pinili ng Diyos na lugar kung saan sasambahin siya. Pero ang Jerusalem nasa part siya ng baba. Nandun siya sa 2 tribo, sa Judah and Benjamin. Ngayon, itong mga nasa hilaga, gusto naman nila sumamba, pero natatakot sila na baka pag baba sila ng baba doon sa timog, bumalik yung kanilang katapatan at maging isa sila. Kaya ang ginawa nila sa unang hari, chapter 12, 26 to 33, nagtayo sila ng alternatibong sentro ng pagsamba. At gumawa din sila ng sarili nilang version ng Pentateuch. Kung alam niyo yung Pentateuch, yung po yung 5 books of the Bible. Yung Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Leviticus. Gumawa sila ng version na yun sa kanila. May mga pinalitan silang salita. Then sa paglipas po ng panahon, nabuo yung mga tinatawag na Samaritano. At ang ginawa nilang lugar ng pagsamba yung Mount Gerizim. Kaya doon sila sumasamba. Kasi pinaniwalaan nila na yun daw yung pinili ng Diyos na lugar para sambahin ng Diyos na buhay. Samantalang para sa mga Hudyo, ang Jerusalem ang piniling lugar ng pagsamba ng Panginoon. Which is tama naman. Ang Jerusalem po talaga ang tamang lugar. Kumbaga nag-imbento lang itong mga taga-hilaga. Kaya po nung magtanong yung babae, hindi niya lang po tinatanong kung saan ba dapat sambahin ng Diyos, sa Mount Gerizim o sa Jerusalem. Ang tanong ng babae mas malalim pa. Ano ba ang tunay ng pagsamba? Sino ba ang tama sa atin? Ang Samaritans o mga Jews? At paano lalapit sa Diyos? May sagot ang Panginoong Yesus. Ano sagot sa kanya ng Panginoon? Sa verse 21 to 22. Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyong Ama, hindi na sa bundok na ito, sa Mount Gerizim, o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo.
So, hindi po sinabi ni Jesus na pareho silang tama. Sa katunayan, ang sabi niya, you worship what you do not know. Sinasamba niyo, hindi niyo kilala. Pero kaming mga Hudyo, kilala namin sinasamba namin. So, ibig sabihin, tama ang mga Hudyo tungkol sa Jerusalem. Yun yung center ng worship. Ngunit mas sabi ng Panginoon Jesus, may dakilang bagay na darating. At hindi na magiging issue yung lugar kung saan dapat sumamba. Kasi sa pagdating po ng ating Panginoong Kristo, matatapos na yung lumang sistema. So, hindi na sa Gerizim, hindi na sa Jerusalem, hindi na sa isang gusali, makakonfine ang pag-worship sa Panginoon dahil dumating na ang tunay na templo. Balikan natin sa John chapter 2, yung cleansing of the temple. Naalala niyo pa yon? Na-share ko sa atin ni Ate May. Ang paglilinis sa templo ng Panginoong Jesus, yung pinagbabaliktad niya yung mga lamesa. No po, yung mga merchandise yung nagbebenta. So meron siyang binanggit doon, sabi niya, sirain niyo o gibain niyo itong templo na ito at sa loob ng 3 araw, itatayo ko muli. At ipinaliwanag po ni Apostol Juan na ang tinutukoy ng Panginoong Jesus na yung kanyang katawan. So ang templo na dumating po ay hindi na limitado sa lugar. Ang templo na kung saan sasambay ng Diyos, ang Panginoong Jesus na mismo. So ang sentro na ng pagsamba ngayon sa atin ay hindi na lugar, kundi ang ating Panginoong Kristo. Malinaw po ba? So, ang center ng worship natin si Jesus Christ. Hindi na sa Israel, hindi na sa Mount Gerizim, hindi na sa loob ng church. Si Jesus Christ ang center. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang center ng worship natin. Pangatlo, the Father seeks such to worship Him. So, verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At yung sentence ay, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos. Dito po sa part na to, maraming nagtatanong, bakit naghahanap ang Diyos ng sasamba sa Kanya? Para bang nanglilimos siya ng worship? Naghahanap ba siya ng worship? Namimili ba siya ng taong pipiliin siya? Alam niyo po, ang Diyos ay sapat na. Siya ay ganap at sapat sa Kanya mismong sarili. Ang Panginoon nananatili siya sa Kanyang kaluwalhatian, sumamba man tayo o hindi. Hindi po madadagdagan ng kaluwalhatian ng Panginoon pag sumasamba tayo, hindi rin siya nababawasan pag hindi tayo sumasamba. Mag-exist man ang tao o hindi, mananatili ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Balikan po natin yung sinabi ng Panginoong Hesus. The Father seeks. Hindi sinabi ng Panginoon that the Father seeks worship, kundi the Father seeks worshiper. Hindi yung pagsamba yung hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon yung sasamba. Napakalaki pong pagkakaiba. Dahil ang focus po ay hindi yung ginagawa. Ang focus ng Panginoon, ang hinahanap ng Panginoon, yung tao. Yung tao. Hindi yung paraan ng pagsamba, hindi yung kanta, hindi yung liturgy, hindi yung programa. Ang focus po ng Panginoon ay hinahanap niya. Anong klase ng tao ang sumasamba sa akin? Ang tanong ngayon sa atin, tayo ba ay kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon? Tayo po ba ay kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon? Dito po papasok ang biyaya ng Panginoon sa atin. Romans chapter 3 verse 11, hindi ko nata nilagay. Romans chapter 3 verse 11, there is no one who seeks after God. Wala pong naghahanap sa Diyos. Wala pong nagnanais sumamba sa Panginoon. Hindi karamihan, hindi ilan, wala. As in, wala. Kung gayon po, kung walang sumasamba sa Panginoon, paano magkakaroon ng tunay na mananamba? Ang sagot po, ang Diyos po ang unang kumikilos. At yun yung kagandahan ng Kanyang biyaya sa atin. Hindi tayo naligtas dahil hinanap natin ang Diyos. Naligtas tayo dahil ang Diyos ang humanap sa atin. Hindi po tayo umiibig sa Panginoon dahil tayo yung naunang umibig. Ano sabi ng verse sa atin? Siya ang unang umibig sa atin. We love Him because He first loved us. So hindi po tayo naging mananamba dahil mas mabuti tayo sa iba. Naging mananamba tayo dahil lang ang Ama mismo ang kumikilos sa atin. Dito natin makikita yung larawan po ng pag-uusap ng Samaritana. Larawan siya ng ang bawat mananampalataya sa atin. Doon po sa tagpo nila, sa tagpo ni Jesus at ng Samaritan woman, sino yung unang naghanap?
Tingin niyo po ba aksidente po na napaupo na lang si Jesus doon sa balon? Na pinalayo niya yung mga disipulo niya at siya lang yung nagpunta doon, tapos umupo siya? Tingin niyo po ba lahat yun ay coincidence lang? O lahat yun ay may purpose? At ano po yung hinahanap ng babae? Bakit siya nagpunta doon? Si Jesus ba? Hindi. Tubig yung hinahanap niya. Tubig lang yung hinahanap niya. Sino po yung naghanap? Si Jesus. Intentionally, nandun ang Panginoong Jesus for that purpose. John chapter 6 verse 37. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Walang makakalapit sa akin sa 6:44, malibang hilain siya ng Ama. Parang hindi maganda yung term. Hilain siya ng Ama. Dalhin niyan sa iba. O ilapit. Walang makakalapit sa akin, malibang ilapit siya sa akin ng Ama. So hindi tayo naging mananamba dahil hinanap natin ng Diyos, naging mananamba tayo dahil ang Diyos ang una naghanap sa atin. Malinaw po ba? Worship in spirit. Pang-apat po, worship in spirit. Sa verse 24, yung unang part, sabi doon, ang Diyos ay spirito. God is spirit. Hindi po sinabi ni Jesus na God has a spirit o God is spiritual. Ang sabi niya, ang Diyos ay spirito. Ito po ipahayag tungkol sa kanyang kalikasan bilang Diyos. So hindi siya material, hindi siya kagaya nating physical, at hindi din siya nakakulong sa isang spasyo. Hindi siya limitado sa isang lokasyon. Ang Diyos po natin ay Espiritu, kaya ang hinahanap niya ay isasamba sa Kanya sa paraang naaayon sa Kanyang kalikasan. Kaya nga sabi niya, ang hinahanap niyang sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ano pong ibig sabihin kapag worshiping the Father in Spirit? Ano bang ibig sabihin nito? Ito pa ay nakabatay sa kakantahin na puro spirit yung kakantahin natin. Ito pa ay nasa genre ng kanta. Ito ba ay nasa pausok o pailaw ng church? Tayo walang ganun. No? Minsan iniisip din natin, pag sinabing worship in spirit, para siyang special na feeling. Parang mystical experience. Parang ito daw ay out of body. Parang nawala ka sa sarili mo. Kasi pag sinasabi nating spirit, meron tayong idea na mystical siya. No? Yun, nangingisay, nagpapatira pa, tapos angelic yung voice, tatayuan ka ng balahibo, ganun natin nilalabel yung salitang worship in spirit. No? Pero the worship of God is said to be in spirit. Next po. The worship of God is said to be in spirit because it proceeds from faith and the sincere affection of the heart. Ibig sabihin po, ang pagsamba sa Espiritu ay nagmumula sa ating pananampalataya, sa ating bagong puso, at ito po ay gawa ng Espiritu Santo. Spiritual na tao lamang po ang kayang sumamba sa Panginoon sa Espiritu. Spiritual man lang po ang able na gawin ito. Now, kung wala tayong spiritual life, you cannot worship God in spirit. Balikan natin, tayo po ay patay sa ating kasalanan. Kahit ano pong gawin natin, hindi tayo aabot sa kaluwalhatian ng Panginoon unless tayo ay pagkalooban ng banal na spirito, pananahan ng banal na spirito, tayo po ay makakalapit na sa Panginoon. May kalayaan tayo sumamba, may kalayaan tayo umawit at manalangin. Nakakita na po ba kayo kung paano mag-worship ang mga Hudyo? Sinong may idea sa atin? Paano nag-worship ang mga Jew before hanggang ngayon? No? Sa TikTok, makikita nyo doon, magpipray pa lang sila. Ang dami na nila sinasabi, ang dami na tinatali dito, may mga kasuotan sila, may mga bilang yon, may mga nilalagay sa ulo. At pag nag-worship po sila, talagang nagpapatira pa. Yung naka-face down talaga sila, yung nakadapa. Ganun ang worship nila, hindi yung sa atin na kantahan, sing. No? Masaya yan sa atin, pero sa kanila, pag tinignan mo, parang nakakamangha, nakaka-goosebumps, no? Talagang tindig balahibo. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sa Isaiah 29:13, tsaka Mateo 15:8-9, sinasamba nila ako sa labi lang. Ang pagsamba nila sa akin ay sa labi lang, hindi sa puso. So dito po sa tagpo ni Jesus at ng Samaritana, hindi nila pinag-uusapan dito yung worship style. Anong klaseng uri ng pagsamba? Hindi po hinahanap ng Panginoon yung better music, yung mas magandang kantahan, o yung mas magandang method ng worship. Ang hinahanap ng Diyos yung worshiper. The Father seeks such worshiper. So ang focus ay yung tao, hindi yung program.
Ngayon, paano tayo magiging mga worshiper na hinahanap ng Diyos? Paano tayo magiging mga mananamba na hinahanap ng Panginoon? Pangalima po, worship is the fruit of regeneration. Napakahalaga po nito. Ang worship po in spirit and in truth ay hindi po paraan lang ng pagsamba. Hindi lang siya style, hindi po siya format. Hindi siya tungkol sa kanta, hindi siya sa program. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan na ay bunga ng pusong binago ng Espiritu Santo. Balikan po natin yung sinabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Sa John chapter 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat hindi ka na ipapanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Dito po may isang mahalagang tanong. Natatanong ko na to sa atin before. Diba? Kaya ba nating ipanganak ang ating sarili? Hindi. Kaya ba nating bumalik sa sinapupunan ng ating ina para tayo maipanganak muli? Hindi po. Wala pong sanggol ang nagpapasya na ipapanganak niya ang kanyang sarili. Wala pong sanggol na magsasabi na ngayong araw ipapanganak ako, lalabas ako sa nanay ko. Ang kapanganakan po ng isang sanggol ay hindi gawa ng sanggol. Gawa to ng iba. Gawa ng ina. Ganon din po ang bagong kapanganakan sa Espiritu Santo, ang pagiging born again. Hindi po ito ating kakayahan, hindi ito ating kaputihan, hindi ito ating relihiyon. Ito ay gawa ng Diyos at gawa ng Espiritu Santo. Ginamit pa ng Panginoong Hesus din yung hangin, na ang Espiritu ng Diyos ay parang hangin. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya makokontrol, pero nakikita mo yung epekto nito. Ganon po ang regeneration, ang pagiging pagpapanganak muli, pagkakaroon ng bagong puso. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa pusong patay. Ang Espiritu Santo ang nagpapalit ng pusong bato at ginagawang pusong laman sa Ezekiel. Ang Espiritu Santo ang nagbubukas ng ating mga mata na dating bulag. Ang Espiritu Santo din po ang nagbibigay ng bagong pagnanasa para sa Diyos. At kapag nangyayari po ito, may isang bagay na nagsisimulang lumitaw sa buhay natin. Pag tayo ay binuhay na ng Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng tunay na pagsamba. Yan po yung bunga ng regeneration sa atin ng Holy Spirit. Yung tamang pagsamba. So ang pagsamba sa Panginoon, hindi siya pilit, hindi siya na pressure, at hindi din siya nadadala ng magandang music, hindi siya emotional atmosphere, kundi isang bagong buhay sa loob niya. Bago po tayo magkaroon ng awit sa ating mga labi, kailangan muna magkaroon ng buhay ang puso natin. Bago tayo magkaroon ng papuri sa ating bibig, kailangan muna magkaroon ng biyaya sa ating kaluluwa. Mga kapatid, ang tunay po na pagsamba sa Panginoon, hindi siya nagsisimula sa entablado. Hindi sa ilaw, hindi sa tugtugan, hindi sa sound system, hindi sa banda. Nagsisimula ito sa himala ng bagong kapanganakan. May kita po natin yung connection ng John chapter 3 at John chapter 4. Sabi ng Panginoon Jesus, you must be born again. Then John chapter 4, the Father seeks true worshiper. Hindi po aksidente yung pagkakasunod po nito. Kasi bago ka maging tunay na worshiper, kailangan ka muna maging bagong nilalang. So bago siya makasamba sa Espiritu at katotohanan, kailangan muna siyang buhay ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi ng Panginoon Jesus dun sa mga Pariseyo, ang pagsamba nila sa akin ay sa labi lang. Dahil ang mga puso nila hindi na bago. Kaya kahit ganun sila mag-worship, kahit sa paningin natin ay nakakamangha, sa paningin ng Panginoon, vain ang worship nila. So sa madaling salita po, regeneration ang ugat at ang bunga po, worship. Ito po yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon Jesus that the Father seeks worshiper, such worshipers. Sapagkat ang Ama hindi lang siya tumatanggap ng pagsamba. Sa pamamagitan ng kanyang pong biyaya, nililikha niya tayo na maging mga mananambang sumasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan. Ano naman po ibig sabihin ng worship in truth? Na talakay na natin worship in spirit, na ang makakagawa lang ay mga na-regenerate ng Espiritu Santo. Worship in truth. Sa lumang tipan po, ang worship nila meron silang templo,
Meron silang mga hain, sacrifice, tapos meron silang mga point person, yung mga saserdote, na silang magsasagawa ng kanilang ritual. Pero lahat po ng yun ay foreshadowing lang o anino lamang ng darating na Mesiyas. Worship in truth, anong ibig sabihin nito? Sa John chapter 14 verse 6, anong sabi ng Panginoong Hesus? I am the way, the truth, and the life. So ang ibig sabihin po ng worshiping in truth ay pagsamba na nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nakasentro sa tradisyon, hindi nakasentro sa denominasyon, hindi nakasentro sa emosyon, hindi sa style. Nakasentro ang pagsamba sa Panginoong Jesucristo lang. Kaya nga mas maganda, mas inaawit natin yung mga awitin, no, na nagpapahayag sa kung sino ang Panginoong Hesus sa atin. Sabi dito, ang worship in spirit and in truth, medyo mahaba, ay ang katangiang taglay ng tunay na pagsambang nagmumula sa isang pusong binago ng Espiritu at nakasentro sa katotohanan na nahayag kay Kristo. Kaya po hindi lahat ng pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos kasi hindi lahat ng worship, hindi lahat ng pagsamba nakasentro sa Panginoong Jesucristo. So hindi siya worship style, worship is a change lifestyle. Siguro narinig nyo na yung worship is a lifestyle. Pero mas maganda dagdagan natin, worship is a change lifestyle. Gayunpaman po, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan na itaglay po ng mga taong binago ng Espiritu Santo, mga naipanganak muli. Hindi po ibig sabihin nun na kapag ka ikaw ay na born again na regenerate na, ay automatic perfect na yung worship mo. May mga pagkakataon malamig yung puso natin. May mga pagkakataon na distracted ang isip natin. Mahina ang pananampalataya natin. Kaya kailangan po natin patuloy na lumago sa pagsamba sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita at sa kanyang presensya. At habang tayo po ay lumalago sa Panginoon, mas nakikilala natin siya, mas lumalaki ang pagsamba natin sa Kanya. Mga kapatid, ang hindi po mga mananampalataya ay hindi kaya magbigay ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Ang tunay na mananampalataya lamang po ang maaaring sumamba dahil binigyan siya ng bagong puso. So bilang panghuli po, hindi lahat ng simbahan ay tunay na sumasamba. Ang mga Pariseo, napaka-relihiyoso nila. May mga sacrifice, may mga cleansing o paglilinis, may mga tama silang kasuotan na yun lang yung suot nila pag-worship. Pero sa paningin ng tao, sila ay kahanga-hanga. Pero sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Pwede kang maging worship leader, pwede kang maging elder o pastor, pero hindi ka pa rin totoo worshiper. Dahil hindi po kayang baguhin ng musika ang puso. Hindi kayang baguhin ng ilaw ang puso. Hindi kayang baguhin ng programa ang ating mga puso. Ang tanging mga pagbabago sa atin, Espiritu Santo lamang. Bilang panghuli po conclusion, balikan natin yung pattern po na binibigay sa atin ni Apostol John. Kung mapapansin nyo, sa apat na book na ito, Matthew, Mark, Luke, and John, may mga pare-pareho sa tagpo dyan. May mga inuulit na pangyayari. Pero magkakaiba sila ng paraan kung paano nila yon sinusulat o tinuturo. Ngayon, ito si Apostol John, more on theological siya. Kaya merong pattern sa kanyang ginagawa. So, pansinin niyo po yung pattern dito. Unang himala o unang sign na ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung water into wine. Tandaan niyo yan? Yung ginawa niyang alak o pinakamasarap na alak yung tubig. Dito pinapakita yung pagbabago o binabago ng Panginoong Jesucristo yung mga makasalanan katulad natin at nagiging pinakamasarap na mga alak. So, tinutukoy nito yung justification natin sa harap ng Panginoon. Pangalawa, yung cleansing of the temple. Nilinis ang Panginoon yung tahanan ng kanyang ama. After mong ma-justify, dito po dadaan yung process ng sanctification. Unti-unti ka lilinisin ng Panginoon. And then pangatlo, ikaw ay nalinis na ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng bagong puso. Ikaw ay mabuborn again. Doon sa tagpo ni Nicodemus, kakaroon ng regeneration. So justification, sanctification, regeneration. At panghuli last week, yung tinalakay natin, living water.
After mong ikaw ay may panganak muli, ikaw ay pupuspusin ng Espiritu Santo. Yung tubig na hindi ka na mauuhaw. Yung tubig na nagmumula sa Panginoon Kristo na nagtuturo sa Espiritu Santo. So after mong born again, magkakaroon ka ng banal na Espiritu at ang result, ang bunga ng regeneration ng Espiritu Santo through worship. Worship in spirit and in truth. Pagkatapos po ng justification, sanctification, regeneration, indwelling of the Holy Spirit, dito ipapangalak o lilitaw yung bagay na wala sa atin. Isang tunay na pagsamba. So ang tao po, tayo ay binabago ng Panginoong Kristo. Tayo ay kanyang nililinis. Tayo ay kanyang ipinapanganak muli at binibigyan ng buhay na tubig. Ngayon ang susunod sa atin ay ang tunay na pagsamba. Ang pagsamba na nakakalugod sa ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo sumasamba upang maging anak ng Diyos. Tayo po ay sumasamba dahil tayo na ay anak ng Diyos. Hindi tayo nagiging mananamba dahil nagpapasya tayong sumamba. Tayo po ay nagiging mananamba dahil una tayong hinanap, una tayong binuhay at binago ng Diyos. Kaya ang tunay po ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan, hindi siya nagsisimula sa musika, programa, pattern of style o genre ng worship. Nagsisimula siya sa pusong binuhay ng Espiritu Santo at nakasentro kay Kristo. Ang huli po, tanggas dito. The Father seeks worshiper, and through the new birth, He creates the worshipers He seeks. So regeneration po yung ugat, yun ang simula at ang bunga, ang pagsamba na nakakalugod sa Panginoon. Ang Ama lagi po ang naghahanap sa atin. Siya din po lumilikha na mga sasamba sa Kanya, sa Kanyang kalwalhatian. Kayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu sa ginawa niyo po sa aming buhay. Salamat po sa panibagong puso. Salamat po sa pagpapanganak muli sa aming Panginoon. Karoon kami ng new heart and new desires, Panginoon. Salamat po sa pag-abot sa amin. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kumilos mula pa sa simula para sa aming kaligtasan. Yan lahat po, Panginoon, ay nais naming pagpasalamat po sa iyo. Wala kaming naiambag, Panginoon, sa kabutihan mo. Lahat ng ito ay biyaya mo lamang sa iyo. Kaya kami lubos na nagpapasalamat. Salamat po sa patuloy niyong pagtuturo sa amin patungkol sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Paghuhin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Continue to sanctify us, Panginoon. With your word, Panginoon, at tunay na maglilinis sa aming mga buhay. At Lord God, dalangin ko po sa pag-uwi po namin mamaya, pag-iwalay po namin ang dakila pong pagsama ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa mga susunod na oras. Patuloy kami sasambahan at pupuri sa iyo. Mga aming samatalaan sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. At may magsabi ng Amen. Para sa ating Father Days, si Father Franz po. Sir Franz? Ayan, good morning. So, umaga pa. So, ayan, no? So, magkakaroon lang tayo ng quick exhortation po para sa ating mga tatay. So, nabati niyo na po ba yung mga kasama nating tatay ngayon? Ayan, babati na lang po ng Happy Father's Day sa kanila. And also, nandito rin yung kapatid ko na tatay na rin. So, ayan. So, katulad po ninyo, ako rin po ay isang anak, hindi po tatay. So, meron din tayo mga kinikilalang tatay sa buhay natin. Alam niyo po, napaka-importante po ng role ng isang tatay. No? Hindi rin siya kasi bigla ka nangyayari. So, yung pagkakaroon ng anak, isa rin niyang miracle na nagagaling pa rin sa ating Panginoon. So, bakit po importante ang isang role ng isang tatay? Kasi po, ang isang stronghold ng family ay nag-i-start kung ano ang paningin o prinsipyo ng isang tatay sa kanilang buhay. So, napakahirap din po, lalo na kapag kung hindi naman natin mapipili bilang anak kung sino yung mga tatay natin. Pero tayo, may capacity tayo para maging isang mabruting tatay. Mahirap po maghanap ng asawa at magiging tatay para sa ating pamilya. Bakit po? Dahil kalahati po ng desisyon natin sa buhay ay nakaakala doon sa desisyon ng ating ama o yung mga tatay po sa buhay. So kung medyo hindi ganun kagaling yung mga tatay natin, maiisip natin paano ba sila nagre-response kapag mayroong baha, kapag nagkakasunog, kapag nagkakaroon ng hirap tayo sa buhay, kasama yon sa pagiging
Ama sa atin. So, meron lang tayong sinasabi dito sa Bible, sabi sa ito po, sa Psalm 103 verse 13, sabi dito sa English, as a father has compassion on his children, so does the Lord compassion on those who fear Him. Sa Tagalog po, kung paano ang ama ay naawa sa kanyang anak, gayon din ang Panginoon ay naawa sa mga may takot sa Kanya. So again, wala pong perfect na example sa ating mga tatay o yung paano maging tatay. Pero na-extend po yung example ng ating Ama in Heavenly Father kung paano po tayo maging tatay. Okay, so ang pinakamaganda pong example kung paano tayo minahal ng ating Diyos as in-extend yung pagmamahal sa atin upang tayo ay magpatuloy sa buhay. So bilang tatay po, dito, sinasabi rin sa Kawikaan 22 verse 6, ituro mo sa bata ang daan na dapat niyang langaran at hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi niya ito makakalimutan. So malaki po ang influence natin sa ating mga anak, sa pamilya, sa asawa natin at sa mga kapitbahayan natin bilang isang tunay na ama. So ngayon po, ini-invite ko po dito sa harap yung mga tatay natin at ipag-prepare po natin kayo at meron lang po kaming something para sa inyo. Sige po, dito po sa harap. Masama pakiramdam. Opo kayo tayo. Mami, ikaw naman. Ako ba?